Okay, isang magandang hapon, Pilipinas. At siyempre, nagbabalik ang inyong lingkod, RJ Alakdan Salgado. Ayan, babalik sa Himpapawid. Ayan, agang-aga. Early greetings. Mauna na muna to. Shout out kay Bukal Boy Suniga ng Bukal ng lalawigan ng Laguna. Siya ang presidente ng mga kapitan sa buong Laguna. Yan. Mabuhay ka. Siyempre, sa ating mga iba pang mga kapitan dyan, mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Ayan, siyempre. And nakakatuwa naman. At kaya nga, kagaya ng sinabi ko nga sa ating pauna, parang teaser, kailangan magbalik kailangan magbalik sa Himpapawid, kailangan magbalik sa profesyon. Bagamat ang inyong lingkod ay pagbati nga pala muna to, shout out kay batchmate Roberto Cayabyab na nasa hindi na natin babanggitin kung nasaan, basta nasa overseas. Yan, maraming salamat sa iyong panonood. At syempre sa dati nating kasama, si Jason Arellano. Good afternoon. So, yan. Tabayanan nyo, marami tayong pag-uusapan ngayon. So, mabalik tayo sa ating intro. Yan. Bagamat, kagaya ng sinabi ko nga, tayo ay nakikipaglaban sa ating dinadalang bigat na karamdaman sa buhay. Yan. Pero hindi pa rin natin matiis. Hindi natin matiis yung mga issues na nangyayari sa ating paligid, sa ating lipunan, sa ating lalawigan, sa bayan. Okay lang yung mga balita, yung mga good news, pero pag may mga issues, tapos tila para bang minsan one-sided, hindi nakukuha yung panic ng kabila. Although minsan hindi na kailangan tingnan ng panig ng kabila, nakapost naman may social media para sumagot. And so para sa hapong to, ewan ko lang sa ibang bansa, lalo na sa aking batchmate kung hapon, baka gabi dyan, umaga. Anyway, basta sa lahat ng ating mga kababayan sa buong mundo, good morning, good afternoon, good evening. Yan. Yan. Nakahanda yan. Nakahanda yan, Papa. Yan. So, unahin muna natin yung headlines ng ating mga balita ngayon. Ang Barangay Banyadero sa Calamba, yan, sa pakikiisa sa buwan ng mga kababaihan ay nag-second placer sa Purple Your Icon Contest. Yan, congratulations kay Kapitan Aris Hison. Yan, kaibigan niya ni Bukal Boy Suniga. Yan, si Kapitan Hison ng Barangay Banyadero. Again, congratulations. Tapos meron pa tayo, tigil putukan. Di pala putukan, pang New Year pala yun. Tigil putulan sa panahon ng krisis. Ayan, at talakayin rin po natin yan. Mga ilang sa mga balita dito sa Calamba. And, siyempre, dahil Women's Month, habol pa rin. Itong isa na namang kapitan dito sa lungsod ng Calamba, si Kapitana Vicky Sumbilyo ng Barangay Mayapa, pinarangalan bilang Amazing Woman. Yan. So, siyempre, mga latest lang na balitang pinik up natin. Although, kumbaga, hindi naman tayo programang POV. Yan. Ang programang POV or point of view ay hindi po news program. Yan. Ito ay isang commentary program. Sinisingitan lang natin ng news dahil siyempre medyo sumasabay lang tayo sa online
Okay, ayan. At para naman sa mga issues, eto, medyo pinaghahandaan. Handa yung ika nga yung mga mahilig sa mga chismax, mahilig sa chismis. Yun, ang mga issues na nagaganap ngayon. Eto hindi to ayon sa atin, hindi to original sa atin na nanggaling. Governor Aragones, sagot, ang kailangan hindi drama. Yan ay ayon sa isang news page o news blog na Laguna Insider. Yan. So aanggulahan lang natin. Bigyan natin ng konting katwiran. Sabihin naman hindi natin binibigyan ng pansin. And then yung sanitary landfill sa bayan ng Kalawan, kine-question pa rin hanggang ngayon. So tingnan natin ang mga detalye para mabigyan ng linaw. Bahagyang usad kung ano na ba talaga nangyayari dito sa proyektong ito. At siyempre panghuli sa issue, hindi naman panghuli, baka may mga singit pa. Meron pa tayong maisingit. Ito, yung DLTV Bus Company, sobrang taas maningil ng pasahe. Nagtaas na ba ang taripa? Okay medyo automatic yata kayo. Pag tumaas ang gasolina, automatic din kayo nagtataas ng inyong pasahe. Kahit wala pa taripa. Ganun ba talaga yun? Anyway, mabalik tayo sa ating ating mga balita. Balita natin ngayong araw na to. Unahin na natin siyempre ang sabi nga natin dito sa lungsod ng Calamba, in line with the celebration of Women's Month, nagwagi sa Purple Your Icon Contest ang Barangay Banyadero at nakakuha ng second place out of the 54 barangays na nasa lungsod. So kaya nga, bakit purple your icon? Ito yung kulay ng tema ng Women's Month. Kulay ube. Purple. So, kita naman natin na medyo ginalingan ng mga taga Barangay Banyadero ang kanilang motif at dekorasyon sa kanilang barangay. Bago tayo magpatuloy sa iba nating mga balita, maraming salamat sa mga nanonood. Paki-share lang, i-like nyo po ang ating programa at paki-share. Yun na lang po ang hihingin kong tulong. Tulong na po yun na aking panlilimos sa inyo. Tulong lang po na at least may makarating to sa iba pa nating mga netizens, lalong-lalo na dito sa lalawigan ng Laguna. Share nyo lang sa mga kaibigan nyo, sa mga kamag-anak nyo, na kapamilya, at kahit nga hindi kakilala, daming ang mga friends sa Facebook pero hindi naman magkakilala, ipasa nyo na rin, i-share nyo na rin sa kanila. Malay nyo maging interesado. At siyempre, doon sa mga nais mag-send ng kanilang pagbati, mag-comment lang kayo para mabati natin kayo, ma-shout out. At doon sa mga may suggestion, okay yan. Hindi tayo sabi ng Supreme Court dito sa mga politiko, huwag maging balat sibuyas. Hirap ngayon, para kayong mga nanay.
konting mapuna, konting mapitik, iyak, sumbong, sampa ng kaso. Ang ganoon. Nung hindi pa nga usong social media, nandyan ang dyaryo Tintik bumanat yung mga komentarista dyan Nandyan ang radyo. Nandyan ang TV. Oh. Bakit ngayon konting masaling lang ngaw-ngaw? So open po tayo para sa inyong mga suggestion, sa inyong mga komento. I-comment nyo lang para at least mabasa natin. Siyempre, kapag walang napupunang mali, hindi natin malalaman na mali pala. So, mas mabuti na yun. Panawagan doon sa ating mga public servants. Pag kayo'y pinuna at medyo sa tingin nyo naman totoo, ay ibig sabihin, kailangan ng konting improvement o pagbabago. Balik sibuyas, konting pitik sa inyo. Takbo kayo sa NBI. Takbo kayo sa korte. Walang ganoon. Noon, talagang walang napunta sa korte. Wala masyadong kasuhan noon. Meron. Yan, bala, tsaka granada. Yan. Joke lang. Siguro naman natigil na yung mga karahasan laban sa mga journalists. Kaya dinadaan na lang sa legal, mga pasumbong-sumbong, pakaso-kaso. Anyway, so again, ang ating maraming salamat kay batchmate din, kay Black Dragon, Arvin San Mateo. Magandang hapon sa iyo. Maraming salamat sa panonood. I-share mo lang ang ating programa. Okay, ito. Merong suggestion. Mamaya, siguro isisingit natin tong suggestion ng ating kaibigan na bukal. Magandang hapon, Pangulong Andy ng Halang Villaremedios Toda. Mabuhay ka at iyong samahan. So, wrapping up yung balita natin kay Kap Hison. At kaya nasabi nga natin ay congratulations. At wala pa akong feedback Medyo hindi pa nagre-report yung ating yung isa pa nating reporter kung sino yung nagwagi bilang number 1 sa sinasabing contest, yung Purple Your Icon contest. At siguro dun sa mga nanonood ngayon na ating mga kababayan dito sa lungsod ng Calamba ay siguro maganda, tulungan nyo na ako. Paki-comment na lang kung sino yung nanalo, kung anong barangay, anong barangay yung nanalo ng first prize. So balik ulit tayo sa ating balita. Ang susunod naman natin, ito interesting to. Tigil putulan sa panahon ng krisis. Ito ay isang resolusyon o panukala na isinulong ni City Councilor and PCL Laguna Chapter President Arvin Manguiat sa plenaryo sa Sangguniang Panlunsod. Ito ay nananawagan o nakikiusap sa ating butihing alkalde na humingi ng konting pampagaan ba, request, kahilingan dito sa dalawang major utility providers. Wag na nating
Wag na yung cable, telepono, okay lang yan. Yun, yung ating kuryente, Meralco, at saka ang Calambas Water District. Yan. Na ayon sa resolusyon ay hinihiling na etong panahon ng krisis habang tayo'y nagigipit, inigipit, hindi naman natin kasalanan, hindi naman natin sa krisis na to, tayo ang biktima, tayo ang hinihiling na wala munang putulan or disconnection. Yan. Kumbaga, kung may mga balances o hindi nabayaran sa tamang oras na monthly bill, pwede namang nadalaanin yan sa diplomasya. Yan. Pakiusap lang, kumbaga, na ayan, sabihin na natin ang bill niya 6,000. Para hindi mabigat, kasi tiyak papatong-patong. Pwedeng staggered payment. Yan. O kaya hindi natin alam kung paano magiging competition doon, pero yun ang isa sa mga nakikitang makakaibsan sa kahirapan na nadaranasan ng ating mga kababayan dito sa lungsod ng Calamba. Good work kay Konsehal Bukal. Konsehal na Bukal pa. Paanong katindi yun? Kulang na lang maging Vice Governor. Ayan. Si Arvin Manguiat. Ayan. At sana kung may papasa, kung makakapasa nga ang nasabing resolution at mapagbibigyan, at syempre kung mapagbibigyan, sana pagbigyan ng Meralco at saka Calamba Water District. Hindi niya naman ikakahirap yan. Hindi niyo ikababaksak yan yung 1 buwan, 2 buwan habang krisis. Medyo habang presyo ng diesel ay nasa 100 pa pataas, wala mo na putulan. Naintindihan naman natin na meron kayong tinatawag ng mga generation charges, kung ano-anong charges, at syempre maasa rin kayo sa pandaigdigang crudo. Kumbaga, alangan naman kayo lang ang nasa magandang katatayuan, naka-aircon, masarap ang pagkain, nakakapunta kahit saan, pero yung nasa paligid nyo nandun dumaraing dahil hirap sa buhay, mataas ang pasahe, mataas ang gasolina, unti-unting tumataas ang mga pangunahing bilihin. Tapos kapag hindi nakabayad, putol. Tama lang ang ginawa ni Konsehal Bukal, Arvin Manguiat, na isulong ito. Yung tigil putulan muna. Wala munang putulan. Konting bilang mga business owners. Yan, hindi lang business owners, kayo ng mga empleyado dyan sa Meralco, kayo ng mga empleyado dyan sa Calamba Water District, magkaroon kayong puso. Kapain ninyo ang inyong kapitbahay, kapain nyo ang inyong mga kababayan. Kung kayo ay sumesweldo, maayos, ewan ko kung nadaing kayo, pero siguro naman yung iba nadaing, ramdam yung epekto ng krisis. Kaya wag nyo nang ipasa pa sa inyong mga kababayan. Mas maganda na yung merong tayong puso. May puso tayo para sa mga ganyang bagay. Hindi naman pamatagalan malay mo, may mga ilang buwan lang. Yan. Ilang buwan lang.
ubos na ang langis. Sabi, wala nang krudo, wala nang langis, tigil na lahat, maglalakad na lang lahat ng tao. Ayan. Balik kalabaw. No, so, yung mga pangunahing bilihin ay hahatid na lang pamamagitan ng kalabaw. Ayan. O, siguro naman mas mura na ang mas mura na yung produkto. O, diba, kalabaw lang yan. Kung masabihin sa may bayad pa yung damo. Sabihin meron pang yan, travel tax. O yung tinatawag sa mga checkpoint yan. Aba, maawa naman. Yan. Kaya nyo, 2 buwan. Pag gano'n na mangyari. Wala nang sasakyan. Wala nang pollution. Yan. Dahil wala nang krudo. Yan. Pasalamatan natin ang ating gobyerno ngayon. Dahil dyan. Kalain nyo. Alam naman na magkakagera. February pa lang. January pa lang, may senyalis na. Hindi man lang gumawa ng paraan para mapaghandaan. Ewan ko kung anong paghahanda ginawa ng mga to. Handaan yata sa birthday ng anak. Nangyari. Eto namang yun nga, yung mainit na issue tungkol dyan. First 2 weeks, binenta na agad sa 100 plus yung diesel. Ang stock ng langis o ng crudo ay good for at least 1 month and a half. Ibig sabihin, yung 54 o kung magkano man, 60 pesos diesel, ay binenta na kaagad ng 100. At ang mga sinasabi ko yung mga may-ari ng kumpanya na alam nyo na naka-hostage ang mamamayan dahil kailangan nila yan, ginagawa nyo, asal nyo ginagawa nyo yung gusto nyo can do anything na wala kang pakialam, wala kayong pakialam sa mga ibang tao, sa consumer nyo. Basta ang inyo mahalaga, kapag taas kayo ng presyo, nabenta nyo produkto nyo dahil kailangan yan, wala kayong pakialam. Kaya mabalik tayo sa Meralco at saka sa Calamba Water District. Yan. Sana nga may dumaan na aeroplano. Anyway, ay nagbo-broadcast kasi dito sa ating opisina. Hindi naman tayo soundproof at wala naman tayong pampa-soundproof. So, paminsan-minsan na yun ang mga sumisingit. Ingay, pagpasensya nyo na ha. So, at susunod naman nating talakayin, kagaya na nga sabi ko, susunod na balita naman natin ay ito namang isa na namang kapitan dito sa lungsod ng Calamba. Baka naman magreklamo yung ibang mga kapitan dyan, ba sabihin bakit puro Calamba. Ay pasensya na po, at yung ating researcher nagkataon bukod sa tiga Calamba medyo hindi na paghandaan mabuti. Yan. So anyway, medyo may konting technical. Ganyan talaga. Mas next sunod na balita natin tungkol naman dito kay Kapitana Vicky Torres Zumbilio ng Barangay Mayapa. Napakasipag naman talaga ng kapitanan na yan. Wala tayong masasabi, talaga napakasipag. Kala nyo sa unang tingin, sa biglang tingin, kala nyo mataray.
Pero hindi, napakabait niya, napaka down to earth ng kapitana na yan. At the same time, hands-on yan pagdating sa mga programa, sa mga proyekto. Yan, mga gawain sa barangay, kailangan naka-hands-on yan. Hindi pwedeng hindi niya masisiguradong maayos ang trabaho. Yan. Siyempre, ayaw naman niya mapahiya sa kanyang mga constituents na nagtiwala sa kanya. Mahirap niya. Kung hindi siya gaganap ng maayos, hindi magpapakitang gilas, baka naman biglang maisipan ng dating kapitan na manumbalik. Kagaya ng inyong lingkod, nagbabalik sa himpapawid. Babalik sa ating profesyon. So, siyempre, kailangan hindi nagpapabaya ang ating public servants. Alam ko, isa dyan na gayahin nyo si Bukal Boy. Si Bukal Boy Suniga. Yan ang isa sa mga talaga napakasipag niya. Sipin mo, buong Laguna, iniintindi niyan. Napakahirap noon. Isang magandang araw nga pala kay Mrs. Nagdi-DE na Mrs. Estrella Romantico. Maraming salamat sa panonood. I-share mo sa mga co-teachers mo. Malay mo, baka sakaling madagdagan ng funds. So, kaya lang sabi nga natin, mabalik tayo kay Kapitana Vicky. Sa dami-dami ng proyekto niyan. Ako bilang nung ako ay aktibo pang nasa labas, nakikita ko kung kaanong ka-hands-on niyan. Talaga namang rain or shine ang taong yan. At minsan nga, pati nga sa mga event pati nga trabaho na ng MC, kinukuhan sa sobrang sipa. Hindi. Lang yun. Lighter side lang yun. Pero, hindi, totoo yun. Minsan totoo yun. Minsan siya na ang nag-MC. Siya nag-MC sa mga events, activities nila sa barangay. Ewan ko, matuwain yata ito sa mic. Sa magandang hapon, no? Baka na mga balat sibuyas na naman, ha? Kaya pinapatawa ko lang kayo. At yun wala namang masamang ibig sabihin. Kaya nga, nakakatuwa lang. Isa sa mga matuwain din sa mic yan, si Kapitan Kapitan Joel Martinez ng Barangay Pansol. Magandang hapon sa iyo, Kap. Matuwain din yun. Lalo't kapag dating sa mga oras ng parapol, talaga naman, mas gusto yan. Mula umpisa hanggang huli, hanggang sa grand prize. Nagdal-dal-dal doon. Nakakatuwa lang kasi. Ang mga kapitan natin, hindi masyadong, mahirap yung masyadong serious. Mga serious dyan, mga na-ICU. Lagyan natin ng konting lighter side of life ang ating paninilbihan. Medyo sa akin personally pangit yung panunungkulan. Much better paninilbihan. Well, you are public servants. So ano ba trabaho nyo? Siyempre, naninilbihan kayo. Hindi porket mga kapitan kayo, hindi porket mga mayor kayo, gobernador, senador, presidente, asal bossing na kayo. Alalahanin nyo, kami ang nagpapasweldo sa inyo.
kami ang boss nyo. Saan ka ba naman nakakita? Ang trabahador, mas mataas pa ang ere, ang ihi sa nagpapasweldo. Ba? Hirap yun. Kaya nga, yung humbleness, bagamat anuman ang posisyon nyo, manatili kayong humble, manatili kayong down to earth. Yung abot kamay, hindi yung porket mayor na kayo, di na kayo ma-reach. Di porket congressman na kayo, di na kayo makakausap. Samantalang noon, napakadali nyong lapitan, napakadali nyong kausapin. So lang, di ko alam, minsan kung ganun talaga, yung posisyon, habang tumataas yung posisyon, tumataas ang ere, malaki ulo, kakalimot. Sana naman ating mga public servants magmula sa kagawad ng SK hanggang sa kaitaas-taasan na Pangulo ng Pilipinas. Always maintain a low profile. Maging humble kayo. Maging reachable kayo sa mamamayan. Hindi ko tuloy maiwasan na maalala si PRRD. An example, napaka-humble ng tao. Napaka-grateful niya sa mga sumuporta sa kanya. Lagi niyang ine-emphasize, siya ay isang empleyado ng pamahalaan. Ayaw pa nga niyang matawag na honorable. Ganun siya ka-humble. Living a simple life. Mapagpalagay na natin medyo compared sa mga medyo iba. Pero kung ikukumpara mo sa mga mayayaman, ay hindi makikita nakakain ng tuyo, nakakain ng okra sa almusal, nakakamay, makakain lang dyan sa tabi-tabi sa mga karinderya. Bibigyan ko kaya ng isa pang example ng isang humble public servant. Yan, si Mayor Ross Rizal ng Calamba. Minsan kung saan abutin ng gutom yan, doon makakain yan. Makapakarinderya man yan, makapa-fast food o kung ano man. Makakain yan. Hindi na kailangan pumunta pa sa mga mamahaling restaurant para lang maibsan yung kalamnan tiyan. Yan, saksi ako. And minsan, lalo't nung vice mayor pa yan, doon lang kami, sa coffee shop, sa rooftop ng coffee shop. Simple lang yung coffee shop na yun, hindi yung bagarbo. Halos kasing laki lang din ng opisina ko, yung pinaka-building, establishment niya. Maliit lang, simple. Minsan, makikita mo na sa isang karinderya yan. Kumakain. Pag nandun yung paborito niyang isda, kita mo, nagkakamay. Yun yung sinasabi ko. Maintain your identity and your character. Bagamat ikaw ay nasa posisyon o tumaas ang posisyon mo sa lipunan, hindi ka umaangat. Yung dalawang paa mo nakalapat pa rin sa lupa. Hindi tumataas.
Sana nga. Hindi ko na kasi nakakasama si Yorme. Hindi ko alam. Ewan ko kung totoo. Nagsasabi, bago na raw. Pero I find it hard to believe na nagbago yung tao. Siguro busy lang. Siguro marami ng problema. Kailangan ng attention. Pero I still believe na may humble heart pa rin tong si Mayor Ross. Hindi siya yung tipo ng mapagmataas. So, Mayor Ross, nga pala, congratulations, nasa top 3. Nasa top 3 ka na best performing mayors of Laguna. Yan ay ayon dun sa isang survey outlet. Yan natin babanggitin, baka sumikat pa eh. Yung survey outlet. Wala naman kasi problema dito kay Mayor Yorme. Tagal nang sikat yan. Tagal nang sikat ang Rizal. Buong mundo nga. Sikat ang Rizal. Saan ka na? Nasa kasaysayan. Hindi lang ng Pilipinas, pati ng buong mundo. Nasa kasaysayan ang pangalang Rizal. So, siguro naman I doubt na itong si Yorme siya pa mauuna na sumira sa pangalan ng angkan. I doubt. Hindi mangyayari yun. Posible. Malabo. So, yan ang sabi ko nga. So, sa mga politiko, sa mga public servants, just keep up the good work. Trabaho lang. So, minsan masakit na. Medyo nakakarindi na. Tiisin nyo na lang. Pinasok niya yan. Ipinustyo niya yan. Pero in the end, yung inyong paghihirap ay maiibsan kapag nakita nyo yung mga ngiti. Maririnig nyo yung mga cheers. Maririnig nyo yung mga palakpakan ng mga taong nag-appreciate sa inyong mga accomplishments. Kahit ganong kataas ang inyong posisyon, always keep your 2 feet on the ground. So muli, congratulations kay Kap Vicky Sambilio at naparangalan bilang amazing woman sa lungsod ng Calamba. Yan ay sa pagbugunita ng Women's Month. Siyempre, bago tayo pumunta o bago tayo dumako sa ating susunod na segment, ito mga issues to. Ito masarap pag-usapan. Yung suggestion dito, babasahin ko lang mamaya yung comment, yung suggestion, at tingnan natin kung mahihimay natin o mabibigyan natin ng sarili nating point of view. Ayan. So tatandaan nyo, point of view o POV ni RJ Alacdan Salgado. Magbabalik tayo makalipas ang ilang sandali.
Okay, welcome back sa programang POV ni RJ Alakdan Salgado or ang Point of Views ni RJ. Yan. Siyempre, bago ang lahat, bago ang iba pa, nais ko munang batiin nga pala ang ating Tita Susan Arespac Tiaga season. Yan. At hindi ko nababangkitin kung saan bansa siya nandun. Basta nasa overseas din siya. And isang magandang hapon po at maraming salamat sa inyong panonood. Medyo ika nga habang tayo nagbo-broadcast, tinitingnan natin yung mga comments dito sa ating cellphone. Ayan. Ay, don't forget, tulong nyo na po, supportan nyo po sa ating programa. Paki-like at share lang po. Ayan, para mas makarating sa iba pang mga netizens natin. Ayan, isang magandang hapon kay Manoy. Ayan, Manoy Remy Hilario. Kauragon. Ayan, kauragon ko yun eh. Ayan, siyempre. Ayan, so, tama. Ito, may katanungan lang din dito. Yan. Pero bago yan, alamin natin kung ano yung ba talaga yung pinagdidiskusyonan. Yan. Labas natin yung yung sinasabing issue. Para medyo malinawan tayo kung anong issue yun. At malay nyo, meron tayong inputs o masasabi. Yan. Minsan ganun lang talaga, mema. At para may mapag-usapan ba. So, yan, medyo dinig yung clicking sound. Ibig sabihin, tayo ay naghahanap. May hinahanap lang tayo. Tayo madali ng banatan tayo ng libel. Sabihin sa atin ang galing. Hindi po nang galing sa amin o sa akin. Ito ay galing sa social media page Laguna Insider. So hindi ko alam kung media outlet to, ano man to. Isang pinaka pauna niya ay yung pinaka-title niya, imbis sagutin ang mga katanungan ng mga Lagunense, Sol Aragones nagpa-victim sa social media. Nagpa-victim. Hindi ko sinusundan kasi yung hindi ko sinusundan yung Facebook page. Hindi ko sinusundan yung Facebook page ng ni Governor. Kaya hindi pa bisado kung ano yung sinasabi ng pagpapabiktim. At sana naman hindi naman masamain yung re-edit o binigyan ng ibang term yung ibang term yung naging title na ginawa ng Laguna Insider na nagpapabiktim sa social media.
Ito daw si ah, Governor Sol Aragones. So, siguro, yun nga, in art term, yun sa termino ng ating news writer, ganun yung kanyang pagkaunawa sa sinasabing nagpapabiktim. So, maaaring ang yun nga, ibig sabihin ng ating writer, siguro nga, ganun nga, yung nagpapabiktim in term na hindi drama. At medyo sabihin tayo nagiging brutal. Hindi naman tayo brutal. Pero again, yan yung sinasabi ko. Yan yung sinasabi ng Supreme Court dito sa mga politiko, mga public servants. Huwag kayong balat sibuyas. May balat sibuyas. May konting iyak. May konting kaso. May konting sumbong. Diba? Yan. So, gaya nga ng sinabi natin, ito ay mula sa Facebook page ng Laguna Insider. At ang nakalagay nga, imbes sagutin ang mga katanungan ng mga Lagunense, Sol Aragones nagpabiktim sa social media. So, kabuang laman, sa kabila ng mga katanungan ng mga Lagunense hinggil sa isyu ng paggamit ng pondo ng provincial government ni Sol Aragones, wala pa ring malinaw na kasagutang nakukuha ang publiko mula sa gobernadora. Nagsimula na naging mainit ang issue sa social media nitong buwang ng Marso ang pagtulak ni Gobernador Sol Aragones sa mahigit 900 million na questionable supplemental budget. Pinwestiyon ng mga Lagunense at mga netizens ang maagang paglalaan ng supplemental budget sa kabila ng nasa first quarter pa lang ng taon at hindi pa nagagamit ang kalakhan ng pondo para sa taong 2026. Muli pang nasundan ang issue matapos mapansin ng mga dumalo sa Anilag 2026 level up daw ang mga tila tinipid at mahinang kalidad ng mga disenyo, palamuti at kagamitan na ginamit sa festival. Hindi ito iniwasan na usisain ng mga netizens kung paano ginamit ang 86 million na pondo na inilaan sa Anilag 2026 level up daw ng provincial government. Sa gitna ng mga isyong ito, imbis na sagutin ng Gobernadora Sol Aragones ang mga issue na nais malinawan ng publiko, nagfeeling biktima pa ang gobernadora sa mga netizens. Hiling ng mga Lagunense kay Sol magtrabaho bilang gobernadora, wag puro social media, sagutin ang mga issue at wag na magdrama. Doon pala kinuha ng ating writer yung Governor Aragones, sagot ang kailangan, hindi drama. Yan, totoo naman hindi man ako fan nito ni Sol. Hindi ko rin sinusundan yung page niya. Wala akong pakialam doon sa whatever she does. Nagkataon lang na talagang medyo hindi maiwasan. Hindi maiwasan Ang kulit sa aking timeline sa aking newsfeed Ang kulit ng patuloy na paglabas ng mga issues. Mga issues na dapat nga, tama,
Unang-una yung issue na yon, yung supplemental budget. Yung minadali. Balita ako, puwersa pa. Parang, ika nga hinaras ang sangguniang panlungsod para lang maaprubahan. Balita ako pa nga, may nagdrama na naman. May nagdrama din. May nag-inarte. Nakaalyado pala ni Sol Aragones. Ayan. Ang daming mga eksena. So, kumbaga, tapos ginamit ang kanilang media partners. Ayan. Oh, dating nasa media yan si Sol Aragones. Nakakasabay ko nga lang mag-cover yan reporter. Sinerte nga lang talaga. Sinerte na maging public servant. Pero yun, kumbaga, media hyping, ewan ko, kung na-pressure ang sangguniang panlalawigan, na-pressure tong si Vice Governor Attorney J.M. Carait para ipasa agad-agad yung nasabing supplemental budget. Tama rin kung isipin natin. Diyos mio naman, tatatlong buwan pa lang tayo sa fiscal year ng 2026. Kailangan na kagad ng supplemental. Itong crisis na to, yan, ito yung pwede mong ikatwiran na kailangan natin mag-supplemental budget. Kailangan ng budget dahil hindi naka-budget yung para sa itutulong natin sa mga naapektuhang mga driver, mga mahihirap. Doon natin ilalaan yung supplemental. Usually kasi ang supplemental, ginagamit yan kalahati na ng taon o bago matapos ang taon. Ayan, ginagamit yan bilang pangdagdag pondo sa mga hindi inaasahang mga kaganapan. Kumbaga, may budget hearing na nga yan, may budget deliberations na nga yan bago ba magtapos ang taon. Pinag-uusapan na, nilalatag na ang budget ng bawat tanggapan. So, bakit kailangan ng supplemental? Biruin nyo, 900 million. Nahanap ko yung dokumento na nagpapakita ng detailed breakdown noong para sa supplemental budget. Pero common sense lang Governor Aragones, yun nga, sagutin mo. Gaano bang ka-urgent? Gaano bang ka-drastic yung pangangailangan para sa supplemental? Balita ko, ewan ko kung Gismax lang. Kinailangan ng dagdag pondo itong Anilag 2026 level up. So yun, palagay nga 89 million. Hindi ko alam kung magkano nagagastos dati ng nakaraang mga administrasyon. Pero definitely, sa nakikita ko, parang bang malamya, matamlay. Sino lang ba nagsasabi ng nag-hype ng maganda, successful? Di syempre yung mga media partners nito ni Sol Aragones. Hindi ko nga alam kung naka-payroll to mga to Nakabuntot kahit saan magpupunta. Konting kibot. Naka-newsfeed na. Konting naka-hype na. Ang sagutin nyo saan ginamit, para saan yung supplemental budget. Lalo na ngayon, panahon ng krisis. Meron pa kayong pa-press release na
ah, pinaghahandaan ang magiging epekto ng krisis na dulot ng giyera sa gitnang silangan. May crisis committee. Kumbaga, dito ba nakalaan yung 900 million na supplemental value? Baka naman aarkila ng isang airline, Boeing 737, susunduin yung mga Pilipino na nandun. Ewan ko. Ito yung panahon na pwede mong ikatwiran yung supplemental budget dahil hindi inaasahan. Ito yun. Ito yung panahon na yun. Hindi yung babasahin ko nga yung hanapin ko yung dokumento. At sa susunod na broadcast, hihimay-himay natin. Yan. Yung nasabing puro kadramahan, nagpapaawa, ay ewan ko. Hindi ko naman napapanood Mawala rin akong balak panoorin. Baka kayo mawala ng gana kumain. Sa mahalaga, gaya sabi ko nga, kaya tayo nagbabalik rin sa ating profesyon na imbis na dapat nagpapagaling na lang, papahinga, kailangan natin panindigan ng ating profesyon. Kaya nga sabi, once a media practitioner, forever a media practitioner. Meron kaming social responsibility. Ano yun? Ilahad kung ano ang katotohanan sa taong bayan. Ibalita kung ano yung nangyayari. Sa aming mga kagaya ng mga komentarista, magbigay ng opinyon, pagpuna, at baka sakali may mabago dun sa ating mga public servants na pinupuna. Nagpapauna lang ako Kagaya sinabi ko nga, sabi nga ng Supreme Court, huwag kayong balat sibuyas. Konting mapitik, iyak. Konting mapitik, sumbong sa NBI. Konting mapitik, sumbong sa korte. Ayan. Harapin nyo. May mga inquiries, lalo yung mga komentarista, hindi naman namin sinasabing kami tama. Ang sinasabi ko, we can be corrected. Ayan, kung mali man yung aming naging komento, handa kaming humingi ng dispensa. Kung mali man yung naging komento, aming paniniwala. Basta malaga, kami yung nagiging boses ng mamayan na hindi kaya namang magsalita in your face. Kami kaya namin. Lalo na ako, ang inyong lingkod. Hindi porket nasa harap ako ng camera, nandito ako sa studio. Ganito na magangas, magtanong. Kahit sa personal. Ayan, maraming mga public servants alam ang karakter ko. Alam how I deal with situations,
how I deal with people in authority, kung paano ako makipag-usap. Huwag niyo akong daanin sa bulahan, huwag niyo akong paikutan. Dahil at the end of the day, yari pa rin kayo. Lalabas at lalabas pa rin ang totoo. Yan, minsan sabi nga, manghang bunganga eh. Aba, ay uragon nga. Taga Bicol. Natural. Oh. Pero hindi naman ako unfair, hindi ako unjust. Umpisa na muna kita ng mga tanong, inquiries. It's up to you kung sasagot ka. Ayaw mo sagutin sa akin, sumagot ka sa mamayan. Just make sure na factual yun, na totoo. Dahil baka pag nasilip natin sa records, ay sablay. Yan. Kagaya nga niyan. May nakapagsabi sa akin nga eh. Bago ipasa yung budget na yan, yung supplemental budget na yan eh. Nagtaka, nagulat. Ano? Wala pa tayong, hindi pa natatapos ang first quarter. Ubos na ang pera ng lalawigan, kaya kailangan mag-supplemental. Ganon. Ganon ang, ika nga eh, ang kanilang nasa isip. Bakit? Bakit nagkaganon? Bakit kailangan ng supplemental budget ng kaaga-aga? Ayan. At, ayan. Okay. Yan. Medyo nagkaroon ng abrupt na pause.
may kailangan na tutukan. Hindi naman tutukan ng pared. Anyway, dako naman tayo sa susunod na issue na medyo mainit pa rin sa na pinag-uusapan dito sa lalawigan ng Laguna. Lalo na doon sa bayan ng Kalawan. Isang magandang hapon nga pala kay Mayor Osel Karatihan. Isa rin yan sa mga public servants na marunong pa rin ilapat ang paa sa semento, sa lupa. Very accommodating. Kaya nga, yan si Mayor Osel isang tawag lang, isang message lang, pwede mo na siyang pasyalan. Kaya nga, yan ang mayor na walang humaharang. Yan. Kaya nga okay lang yung okay lang naman yung iba. Ini-screen siyempre. Hindi natin maiwasan yon. Pero siyempre naman, yung mga personalities, lalo na nasa media, yan, tagal-tagal na nating magkakasama, ewan ko ba? Kumbaga, hanggang ngayon parang others, kung makaharang, inam. So anyway, yan ang pinag-uusapan ngayon yung yung sanitary landfill dito sa bayan ng Kalawan sa may barangay Imok. Ngayon, ewan ko kung sino yung nasa likod ng destabilization. Uso na ngayon destabilization mga terminong in layman's term, mga panggulo. Wala naman magawa kundi manggulo. Ewan ko kung merong political agenda kaya nanggugulo. Gustong tumaas ng posisyon. Mabuti na yung malinaw kaysa yung malabo. Ang alam ko, ang balita ako, ang gusto na itong umangat ng posisyon. Kaya ako, kung tapos na ba ang term ito ni Ben Namante bilang congressman ng 3rd District ng Laguna. At tila yata kung hindi pa tapos, may balak agawin. Pero kung tapos na ang term at open, okay lang, sige. Hindi ka pinagbabawalan. Nga endorso pa kita Hindi naman ako makaamante. Hindi rin ako kilala ng taong yan. Sinasabi ko lang, kumbaga, ikaw sa larangan ng politika, masasabing bagito pa, maiksi pa, tahid. Gusto pang sumabak sa derby, yung pang backyard nga lang hindi ka pwede. Pang derby na gusto. Anyway, yun. Hindi natin sinasabi na siya nasa likod ng mga pagkontra, paghimok sa mga tao
pagbigay ng mga, hindi naman sasabihin false narrative. Yan natin mga ika nga, tinatakot ba, binibigyan ng pangamba ang mga tao patungkol dito sa balak na gawing sanitary landfill. Sabihin na natin, baka naman yung inabot mong landfill, kaya mo sinususugang harangan, o sabihin na natin questionin, baka naman nasanay ka yung nandun sa tabing highway noon na landfill, tapunan ng basura noon dyan sa may Kalawan. Yun, talagang hindi sanitary landfill yun. Landfill, dump site. Baka naman yun ang nasa isip mo, yun ang nasa impression mo patungkol dito sa sanitary landfill. Sanitary landfill ay isang basurahan pa rin, dump site pa rin, pero may mga prosesong pinagdadaanan ang mga basura natin. Hindi basta-basta binabaon at pinapabayaan na lang na magkaroon ng leakage o baga tumagas yung kung anumang contaminants, toxins mula dun sa basura papunta dun sa lupa. Hindi o ganon. Baka ganon ang kwento mo Kaya nagugulo. Kaya yung mga tao nagkakaroon ng agam-agam. Tapos sasabayan pa ng impression na magkakaroon ng baha, mapopollute ang Laguna Lake o yung mga daluyan tubig. Ang sanitary landfill, may mga stages yan para sa pagpo-process ng basura at kung paano pinifilter yung katas ng basura at inaalis ang pagiging toxic nito. At the same time, ang balak nila dito ay yung waste to energy. Naiintindihan mo ba yun? Dapat nga magpasalamat ka at hindi lang sabitin ang geothermal ang nagbibigay ng kuryente. Magkakaroon ng subsidy, magkakaroon ng, at least baka bumaba ng konti ang kuryente dyan sa bayan ng Kalawan at yung karatig bayan. Dahil yung basura, pwede ang gawing waste to energy. Paano? Pwedeng kumuha ng methane gas niya. Hindi ko alam kung papayagan yung incinerator, yung pagsusunog ng basura na hindi lumalabas yung usok pero nagge-generate ng energy. Nagbibigay ng karagdagang kuryente. Yung ba pinapaliwanag mo o doon sa mga nagkumokontra? Yung ba ang alam nyo? Bago kayo kumontra, alam nyo ba yun? Kontra kayo ng kontra. Hindi nyo alam ang kabuuan. Oo nga, medyo balita ko, napepending pa sa LLDA. Alam naman natin ang LLDA, huwag na tayo maghugas kamay. Nako, dati na kayo Hindi ko na babanggitin. Pero alam nyo na yun. Katagal-tagal na permit, may pag-reject pa ng Hindi ko na babanggitin. Alam nyo na yon. Ano ibig ko sabihin? Abay magbago-bago naman. Hanggang ngayon pa ba? Ganun pa rin ang sistema nyo. Diba? Siguro naman may mga magagaling kayong engineer na kayang pag-aralan yung project para naman
yung agam-agam nyo, yung masagot kung bakit hindi nyo mabigyan ng permit dahil doon sa inyong pangamba. Pangamba. Kaya, kung may hinihintay na tayo maglokohan, ako'y sanay sa DPWH, sanay ako sa DNR, Department of Energy. Alam natin ng mga kwento sa likod. Walang pinagkaiba sa customs. Hindi lalabas ang container kung wala. Ayan. Kaya itong LLDA, ano ba? Ano pa bang technical description ang kailangan nyo? Ano pa bang pagpapaliwanag na kailangan nyo para mabigyan nyo ng permit? Doon naman sa mga kumokontra, puro kayo kontrapelo eh. Magaling lang kayong kumontra. May naitutulong ba kayo sa bayan? May naembag na ba kayo sa bayan? Tanungin nyo ang sarili nyo. Hanggang kontra lang din kayo. So yung sanitary landfill, unang-una, makakabuti yan. Makakabawas una sa gastos doon sa mga bayan na nagtatapon ng kanilang basura ng napakalayo. Ewan ko kung sa Batangas pa rin. Paki-compute nga yung sinasabing travel cost, operational cost sa bawat hakot, bawat truckload. Siyempre, mas malayo, mas mahal. Eh kung malapit lang, lalo na sa bayan ng Kalawan, hindi na para gumastos. Magkano natitipid nila kada taon? Mas maraming mapupuntahan yung natipid. Pangalawa dyan, yung waste to energy. Ayaw nyo nang ipagpasalamat, uunlad ang bayan ng Kalawan. Magkakaroon ng, magkakaroon kayo ng ambag sa lipunan. Pati ang Barangay Imo, baka sakali. Matulad dati sa Barangay Bitin, nasa New Geothermal, dati libre ang kuryente nila. Kaya halos lahat ng bahay yata doon naka-aircon. Pero tingin ko kahit hindi ka mag-aircon, para ka na rin naka-aircon sa ginaw doon. Ang sinasabi natin, may magbe-benefit. Kinakatakot nyo, pinapangamba nyo, yung mapeperwisyo. Kaya nga may blueprint, kaya nga may pag-aaral eh. Kaya nga may plano kung saan pupunta ang tubig, kung saan ilalagay ang basura, kung paano prosesong gagawin. Ako hindi ko nakikita na magkakaroon ng pagbaha dahil dyan. Yun ay kapag tama ang gagawin nilang proseso ng construction. Tutulad nyo naman sa flood control. Abay, proyekto ng pribadong
kumpanya yan. Hindi naman hawak ni congressman yan. Walang flood control project dyan. Kaya nga, based dun sa nakikita ko dyan sa draft plan kung anong gagawin dyan sa Barangay Imo. May watershed. Dyan may ipon yung tubig. Merong facility para sa basura. Merong filters sa ilalim ng mga paglalagyan ng basura, kung saan sasahurin yung katas, kung saan dadaan yung may ipon na katas ng basura papunta doon sa filtration machine nila. Ika nga, nagagawa naman yun eh. Ika nga, meron ng teknolohiya eh. Yung tubig nga dapat ng Pasig River o ng Laguna Lake, pwede lang i-filter, pwede lang gawing malinis. Eto pa kaya, sa tingin nyo ba, kung kakatas man ng basura, ko parang buhos ba ng ulan ang mangyayari dyan? Na ganun karami agad-agad? Ilang tangke o ilang storage facility yun nakaplano nilang ilagay. Bago mapuno ang isang catch basin, isang parang tangke ng abutin pa ng kung hindi buwan, taon. Ewan ko pala ito sa mga question nyo. Kumukontra kayo. Hindi natin alam kung meron nasa likod niyan. Kung yun nagbabalak ng mataas na posisyon ng pinapaliwanag kung ano yung benefit na mangyayari, ay baka madagdagan pa siya ng boto. Hindi katulad niyan. Kontra ng kontra. Hindi naman alam ang technical description. Iba ang pinapaliwanag sa mga tao. Parang parang ewan ko kung anong bansa yung basta pasugod lang ng pasugod sa kanilang mga sundalo na hindi sinasabi ko anong objective, basta sumugod kayo. Kaya nangyayari, basta kayo ay magreklamo, basta kayo ay kumontra. Ewan ko, walang magandang naidudulot ang pamumulitika. At dito sa proyektong to ng sanitary landfill dyan sa bayan ng Karawan, maganda nga, sana matuloy. Isipin nyo kung kanong karaming tao, kanong karaming household ang matutulungan. Lalo't kanong karaming LGUs na matutulungan na medyo kahit paano maibsan yung gastos sa pagtatapon nila ng basura. And siguro ako, pwede ko nang i-assure na walang magaganap na pagbaha dyan dahil sisiguraduhin nilang hindi naman sila sisira doon sa mga pakiusap nila doon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para mabigyan lang sila ng permit. Pag sabihin drawing pala kayo magaling lang kayo sa drawing, pagdating sa implementation drawing pa rin. Sana naman hindi gano'n.
Pag nagkaganon, ako mismo, ang inyong lingkod, ang mangunguna sa pagbati ko dyan sa kumpanyang yan. Yan. Mahirap na eh. Although maganda yung project, maganda, may dudulot niyan. Lalo na yung waste to energy. Matagal nang dapat merong ganyan dito sa lalawigan ng Laguna. Yan. So, nga pala, ng ating pinsan, o nga, si Kuya Roger Salgado Suniga. Aba, magkano kayo ni Bukal Suniga? Boy, Suniga. Ito palang si Bukal Boy, hindi pala tayo nagkakalayo. Hindi tayo magkaiba. Meron pala ang pinsan na Suniga. Nakakatuwa naman pag gano'n. Alain po. Suniga pala. Si Roger Salgado Suniga. Magandang hapon po. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Maraming salamat sa iyong panonood. So dito sa issue ng sanitary landfill. Bago tayo dumako sa issue ng sanitary landfill, isa dito sa mga nais na mapag-usapan dun dito sa ating programa ay itong medyo naguguluhan ako dun sa naguguluhan lang kami dito. Yun. Anyway. So, ganito yan. Meron tayong may suggestion dito na talakayin natin. Ang suggestion, talakayin natin ang pagpapahinto ng quarry sa Laguna kahit katatapos lang ng audit ng mga region na wala naman mga violations ang mga quarry operators. Sabi ito yata may kinalaman sa milyong kubiko na panambak sa Ahunan Dam. Yan. Meron pa pala mga quarry Anyway, basta as long as nagko-comply yung mga quarry operators, wala pinagkaiba yan doon sa sanitary landfill. Basta't nagko-comply sa regulations at hindi nakakaperwisyo, edi go, tuloy lang. Bakit pinahihintungan naman? Kaya magpapahinto dito, Kapitolyo na naman. Hindi naman ba yan kagaya na naman ng issue nun, pagpapatigil sa mga sabungan dahil sa yung mga makina. Ewan di ko alam kung totoo yung Cheesemax lang naman. Kaya binabawi yung mga makina na nasa mga sabungan dahil ito daw ay mula sa dating administrasyon. So kung hindi magpapalit ng makina, papatigil ang operasyon sa sabungan. Parang ang layo, mas maganda balik na nga lang talaga yung traditional na sabong. Wala nang makina. Logis. Sa puti. Yan. Yung sigawan, yung may Kristo sa gitna.
Galing ng mga Kristo, may hanga. Tanda nila kung sino yung tumaya. Ayan. Anyway, yun. Bakit nga ba pinatitigil itong mga quarry dito sa lalawigan ng Laguna? Bagamat wala namang violation. Sino ba ang dapat manguna sa pagpapatigil dito? Bukod kay Sol Aragones na naman. Anyway, lagi na lang sinasabing wala siyang kinalaman dyan. Natural. May ahensya na dapat kumilos na may bas-bas nyo. Yun lang. Penro? Dahil ito Penro, Enro, Environmental and Natural Resource Office, yan, provincial. Okay, nino ba kumukuha ng permito? Licensing ng Kapitolyo? Maraming tanong, bakit nga ba pinatitigil? Ganun lang kasimple. Magpaliwanag kayo kung sino man. Pwede kayong mag-comment dito, schedule kayo ng ating pag-uusap. Pagbibigyan namin kayo para malaman. May nagtatanong lang. Talakayin ko raw. Wala naman akong masyadong details. Kaya kung ano yung tanong, yun din ang tanong ko. Bakit? Anong dahilan para ipatigil? So, kaya nga sabi natin na minsan may mga questionabling pagganap, pagkilos na hindi nalalaman kung bakit nga ba. Yan. At kagaya ng landfill, as long as nakakapag-comply, wala tayong problema dyan. Masama, may violation na nga, hindi pa sinisita. Yun ang sablay. Kaya, yun ang mahirap. May problema na, ayaw pang ayusin. So, may violation na ayaw pang ipatigil. Ganun dapat. Pero, ba't wala namang violation, para so tayo dako tayo dun sa susunod na pag-usapan na issue. Hinaing mula sa isang netizen. Di sumakay ng bus. Parang Kalamba yata hanggang Santa Cruz. Ang DLTV Bus Company sobrang taas. Maningil ng pasahe daw. Kita ang kung magkano. Parang nasilip ko nasa 140 plus. Yan nasabi natin. Sa panahon ng krisis, huwag masyadong mapagsamantala. Hindi porket nagtaas ng gasolina, kayo, di nyo na may kalulugi yun kung ilang araw kayo maghihintay lang na bago magkaroon ng panibagong taripa o anunsyo ng pagtataas. Wala. Mag-automatic tasting kayo. Itong DLTV Bus Company, ganda pa man din sana ng mga bus nyo, pero kung ganyan rin lang naman ang gagawin nyo sa kanyang mananakay, mas mabuti pa siguro mag-jeep na lang. Kahit sabihin na nating mabanas, mainit. Panawagan sa DLTV Bus Company.
medyo ilagay nyo sa ayos yung ano, yung inyong pasahe ha. At wala pa yatang taripa o yung tinakdang pasahe, taas ng pasahe kung magkano. Hindi ka na masyadong ano. So baka minsan kapag ang inyong lingkod ay fit and able, papasyalan natin tong ano, DLTV bus company doon sa kanyang terminal yata yung Santa Cruz. Alamin natin kung anong masasabi nila doon sa hinaing ng isa sa kanilang mananakay. Yeah. So far sa ating mga viewers, sa ating mga masugid, mga taga-suporta, na since nag-start tayo mag-live broadcast, maraming salamat at nandyan pa rin kayo. Baga, nakantabay, nanonood, pinapanood ang aming broadcast, nakakataba lang ng puso. Kaya nga, kahit sabi ko nga, eto lilinawin ko lang sa lahat hindi po ako vlogger, broadcast journalist po ako, both broadcast and print. Yan. At para sa kaalaman ng lahat, kami ang pioneer ng live streaming 2015. Nasa YouTube yan, nandun yung date. Kami ang nauna sa live stream broadcast dito sa Pilipinas Sa ibang bansa nagla-live stream na sila. Dito lang tayo medyo low-tech pa noon 2015. Just imagine, ang gamit namin nung pocket wifi. Bagal ng internet. Pero kahit papaano, we manage to show the world na isang humble, maliit na opisina katulad ng Serbisyo Balita ay kaya may pagsabayan sa panahon. Kaya I will not accept na kami o ako ay tawagin vlogger. Excuse me. Yung mga vloggers, mga inakay na lang namin yan, mga offsprings. Ngayon na lang sila. Magagandang gadget, mabilis na internet, kayang-kaya na. Pero siyempre, ito lang ang masasabi ko. Naman kayo mapagsabayan sa Apple. Pagsabayan pa kayo sa Apple mas nagmumukha kayong media Ang problema, may kulang kayo ng ethics of journalism ethics, lalo sa broadcast. Yun ang kulang sa inyo. Ngayon nyo masyadong itulak ang sarili nyo. Akala nyo being a vlogger it's like being in the media practice. Iba yung profession namin, iba yung inyo. Hindi namin kayo kinokontra, hindi kami nakipagkompetensya sa inyo, lalo na sa amin, sa inyong lingkod. There's no point may pagkompetensya. Kami nga naun kami nga pa yun may pagkompetensya pa kami. So just for the record, hindi po kami vlogger, kami ay broadcast journalist at kami ay nagbo-broadcast through internet. Siyempre, hindi katulad dati, nagba-block time pa kami, bayad sa ere, bayad per oras. Sadya. Anyway, those were the finer days. So sa ating mga viewers, ating mga masugid
na tagapanood. Yan. Basta suporta lang. Kailangan lang po namin ang inyong like. Share nyo ang aming broadcast. Masaya na kami. Yan. Walang nagpa-shoutout. Anyway. Maraming salamat sa mga nanood. At who stayed with me for an hour and 45 minutes. Nakakapagod din magsalita kapag nag-iisa. Yan. Anyway, sa susunod, limit na natin ng 1 oras. Yan. Masyadong Then, excite lang ang inyong lingkod. Dahil ang tagal na panahon na ako'y napahinga. Lalo na ngayon, it just so happened, bumabalik ako sa profesyon, sa impapawid, kung kailan may dinadala na may bigat na karamdaman ng inyong likod. Pero God willing, bigyan pa niya ng kontrata. Plus 20 years pa. Makakasama ko naman kayo ng mas mahaba-habang panahon. Yeah. Anyway, so, sa lahat ng mga nanood, sa lahat ng mga sumusuporta, sa lahat ng mga nagbigay ng kanilang comments, kay Bukal Boy Suniga, dyan sa bayan ng Alaminos, mabuhay ka hanggat gusto mo. Yan. Doon sa mga kay Kapitan Tison ng Barangay Banyadero, congratulations. Kay Barangay Captain Vicky Sumbilyo ng Barangay Mayapa, congratulations din. At mga nagkamit ng awards. At syempre sa ayan, yun sa ating sa pagbati dito kay City Councilor and PCL Laguna Chapter President Arvin Manguiat para dun sa iyong resolusyon na tigil putulan muna sa mga utilities. Yan, ngayong panahon ng krisis. Yan, sana maaprubahan at sana madala mo to sa lalawigan ng Laguna at para lahat ng Lagunense ay makinabang dito sa iyong magandang programa o panukala. Panukala. Yan. Ibang klase. Konsehal na, bukal pa. Ewan ko kung vice governor ang neto. Yan. So, sa lahat ng ating mga viewers, ito po ang inyong lingkod, RJ Alacdan Salgado. At ito ang inyong programang POV, Point of Views. Maraming salamat. Mabuhay po kayo.